Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. May mga pagkakataon sa buhay natin na kung saan ang paghahanap ng pagpapahalaga ay nagdadala sa atin sa isang landas na alam nating mapanganib, ngunit mahirap talikuran kapag nandoon ka na sa sitwasyon. Ang puso kapag matagal nang nagugutom sa simpleng pansin at pag-unawa ay nagiging marupok sa oras na makaramdam ng init mula sa isang taong hindi naman dapat para sa kanya. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Sonia. Isang simpleng may bahay lamang ako na nakatira sa maunlad at medyo abalang bayan ng San Fernando, Pampanga. 4 na taon na kaming kasal ng aking asawa na si Vicente, na isang accountant sa isang malaking kumpanya ng mga sasakyan. Noong mga unang taon ng aming pagsasama ay maayos naman ang lahat at ramdam ko ang kanyang pagmamahal sa bawat kilos niya. Subalit habang lumilipas ang mga panahon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa aming tahanan dahil sa kanyang labis na pagtutok sa trabaho. Bihira na kaming mag-usap ng malalim at madalas ay parang hangin na lamang ako sa kanyang paningin. Ang bawat gabi ay naging isang paulit-ulit na senaryo ng panlalamig at distansya na unti-unting pumapatay sa aking puso. Pag-uwi niya galing sa opisina ay diretso na siya sa panonood ng telebisyon o kaya naman ay abala sa kanyang cellphone hanggang sa makatulog. Kapag sinusubukan ko siyang kausapin tungkol sa aking mga nararamdaman, ang lagi niyang sagot ay pagod siya at kailangan niyang magpahinga para sa kinabukasan. Sobrang sakit para sa isang asawa ang maramdaman na parang obligasyon na lamang ang turing sa iyo sa loob ng sarili mong pamamahay. Pakiramdam ko ay dahan-dahan akong nawawalan ng halaga sa mundong binuo naming dalawa. Sa mga sandaling lubos akong nalulungkot, ang kapatid ni Vicente na si Xavier ang madalas na nakakapansin ng aking matinding katahimikan. Si Xavier ay pansamantalang naninirahan sa aming ancestral house sa kalapit na bayan ng Guagua, kaya naman madalas siyang bumibisita sa amin. Isang gabi habang abala si Vicente sa kanyang laptop sa kwarto, lumabas ako sa balkonahe upang lumanghap ng sariwang hangin at doon ko naabutan si Xavier. Bit-bit niya ang 2 tasa ng mainit na kape at dahan-dahan niya akong nilapitan na may kasamang napakatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang napakabigat ng dinadala mo ngayon, Sonia. Maaari mo ba akong gawing sandalan sa iyong mga problema? Ang malumanay na tanong niya sa akin habang iniabot ang tasa. Doon sa balkonaheng iyon, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, ay nagsimula akong magkwento sa kanya tungkol sa aking mga saloobin. Nakikinig siya ng buong puso, walang paghusga sa kanyang mga mata, at ramdam ko ang tapat na pakikiramay sa bawat tango niya. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan ng pangungulila, naramdaman ko na may isang taong totoong nagpahalaga sa aking mga salita at emosyon. Naging madalas ang mga ganitong eksena sa bawat pagkakataon na may pagtitipon ng kanilang pamilya sa iba't ibang lugar. Noong nakaraang buwan lang ay nagtungo ang buong angkan ni Vicente sa isang sikat na resort sa Antipolo, Rizal, para sa kaarawan ng kanilang ina. Habang ang aking asawa ay abala sa pakikipag-inuman sa kanyang mga pinsan, ako naman ay naiwang mag-isa sa tabing dagat habang nakatingin sa malalayong alon. Hindi ko namalayan na sumunod pala sa akin si Xavier. Dala ang isang makapal na tuwalya upang itakip sa aking magkabilang balikat dahil sa lamig ng gabi. Naupo siya sa aking tabi sa buhanginan at doon ay nagpatuloy ang aming masinsinang kwentuhan tungkol sa aming mga personal na pangarap sa buhay. Mas nagiging natural ang closeness naming dalawa sa bawat segundo na lumilipas na tila ba matagal na kaming magkadugtong ang kaluluwa. Napansin ko na mas kilala at nauunawaan ako ni Xavier kumpara sa sarili kong asawa
na dapat ay mas nakakaalam ng aking pagkatao. Sa tuwing tumatawa kami sa mga simpleng biro niya, may kakaibang kuryente akong nararamdaman na pilit kong ibinabaon sa aking isipan dahil alam kong ito ay mali. Pagbalik namin sa Pampanga, lalong naging malinaw sa akin ang kaibahan ng trato ng magkapatid sa aking buong pagkatao. Isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, dumaan si Javier para maghatid ng mga sariwang prutas na hiningi niya mula sa kanilang hardin sa Guagua. Saktong pababa naman si Vicente na nakabihis na para sa kanyang trabaho at tila walang napansin sa aking bagong gupit na buhok. Si Xavier naman ang unang pumuri sa aking hitsura na nagpasingkit sa aking mga mata sa labis na kagalakan at nagpabilis ng tibok ng aking puso. Dumating ang buwan ng Mayo at nagpasya ang pamilya na magdaos ng isang simpleng weekend getaway sa isang pribadong villa sa Tagaytay, Cavite. Kasama namin sa biyahe ang pinsan nilang si Yael at ang asawa nitong si Zenaida na parehong masayahin at mahilig sa mga kwentuhan. Pagdating namin doon ay sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin at ng magandang tanawin ng Bulkang Taal na talaga namang nakakapawi ng pagod. Habang nag-aayos ng mga gamit sa kani-kanilang kwarto ang lahat, napansin ko na abala na naman si Vicente sa pagsagot sa mga email ng kanyang kliyente. Nang sumapit ang gabi, nagtipon-tipon kaming lahat sa may garden area ng villa para sa isang masayang salusalo at inuman. Si Yael ang tagatagay ng alak, habang si Zenaida naman ay panay ang kwento tungkol sa kanilang mga naging karanasan sa ibang bansa. Si Vicente ay uminom lang ng ilang baso bago nagpaalam na matutulog na dahil sumasakit daw ang kanyang ulo sa sobrang pagod. Naiwan kaming apat doon, ngunit kalaunan ay pumasok na rin sina Yael at Zenaida dahil sa labis na kalasingan at lamig ng gabi sa labas. Naiwan kaming dalawa ni Xavier sa tapat ng nagbabagang bonfire, hawak ang aming mga baso na may natitira pang kaunting alak. Ang katahimikan sa paligid ay bumasag sa aming mga limitasyon nang biglang hawakan ni Xavier ang aking mga kamay ng napakahigpit at tapat. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at doon ay may mga salitang lumabas sa kanyang labi na hindi na namin kailanman mababawi. Sonia, hindi ko na kayang itago ito. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa paano ka tratuhin ng sarili kong kapatid. Ang bulong niya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na bombang sumabog sa aking dibdib na nag-alis ng lahat ng aking natitirang lohika at katinuan. Sa halip na lumayo at magalit, hinayaan ko ang aking sarili na tanggapin ang init ng kanyang mga yakap sa gitna ng kadiliman. Doon sa malamig na gabi ng Tagaytay, dinala kami ng aming nag-uumapaw na emosyon sa isang sitwasyon na alam naming magdadala ng kapahamakan. Ang bawat halik at haplos ni Xavier ay puno ng pagnanasa at pagpapahalaga na matagal kong hinanap sa piling ni Vicente. Naging mapusok at ligaw ang mga sumunod na sandali sa loob ng isang bakanteng silid sa gilid ng madilim na garden. Doon namin pinagsaluhan ng isang bawal na pag-ibig na binalot ng matinding romansa at pangungulila mula sa aming mga nagugutom na puso. Ramdam ko ang kanyang bawat paghinga na tila ba ako ang pinakamahalagang babae sa buong mundo sa mga sandaling iyon ng gabi. Walang puwang ang takot o pag-aalinlangan habang nilulunod namin ang aming mga sarili sa isang kasalanang alam naming walang kapatawaran sa mata ng lipunan. Kinaumagahan, sinalubong kami ng matinding bigat ng kalooban at ng takot habang nakatingin sa mukha ng aking walang kinalamang asawa. Sa biyahe pabalik ng Pampanga, walang umimik sa aming dalawa ni Xavier habang si Vicente naman ay patuloy sa kanyang normal na buhay. Simula noong gabing yon sa Cavite, pareho na naming tinatago ang isang malaking kasalanang kayang sumira sa buong pamilya namin sa isang kurap. Ang bawat sulyap namin sa isa't isa kapag nagkakatagpo ay puno ng lihim na kahulugan at ng matinding takot na mabuko. Hindi doon nagtapos ang lahat dahil ang bawal na ugnayan ay tila naging isang masidhing adiksyon na mahirap pigilan ng aming mga sarili.
Pagkalipas ng 2 linggo, nagkita kami ng palihim sa isang tahimik at tago na resort sa Subic, Zambales upang takasan ang aming mga konsensya. Doon sa loob ng silid na malayo sa mapanghusgang mata ng mga kakilala, muli naming binuhat ang bigat ng aming bawal na pagmamahalan. Ang bawat segundo kasama si Xavier ay isang langit na may kasamang impyerno dahil sa takot na nagbabadya sa aming likuran. Alam ko sa aking sarili na ang ginagawa namin ay isang malaking kataksilan na wawasak sa puso ni Vicente kapag ito ay nalaman niya. Subalit sa tuwing kasama ko si Xavier, nararamdaman ko ang tunay na buhay at ang pagpapahalaga na matagal nang nawala sa aming relasyon. Isang malaking sugal ang aming pinasok kung saan ang tanging taya ay ang buong karangalan at kinabukasan ng aming pamilya. Nabubuhay kami sa isang magandang panaginip na alam naming sa isang iglap lang ay maaari kaming magising sa isang bangungot. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga damit sa aming aparador, nakita ko ang isang lumang sulat kamay na tula na ibinigay ni Vicente noong kami ay magkasintahan pa lamang. Biglang pumasok sa aking isipan ang lahat ng mga pangako namin sa harap ng altar ng Diyos sa aming kasal. Naisip ko si Xavier, ang kanyang mga haplos at ang matinding pagmamahal na kanyang ipinaramdam sa akin sa bawat lihim naming pagtatagpo. Na-realize ko na kahit gaano katamis ang bawal na pag-ibig, ito ay nananatiling isang lason na unti-unting sumisira sa aking buong pagkatao. Nagpasya akong makipagkita kay Xavier sa huling pagkakataon sa isang tahimik na kapihan sa Clark, Pampanga, upang tapusin ang aming maling ugnayan. Pag-upo namin sa mesa, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata na tila alam na ang aking magiging pinal na desisyon. Xavier, kailangan na nating itigil ito bago pa tuluyang masira ang buhay nating lahat at ang pamilyang pinangangalagaan natin. Ang umiiyak kong sabi. Hinawakan niya ang aking kamay sa huling pagkakataon, tumango ng marahan at tinanggap ang katotohanan na ang aming kwento ay walang magandang kahahantungan. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan dahil sa bigat ng emosyon na aking dinala sa aking sariling dibdib araw-araw. Nag-focus ako sa pag-aayos ng aming relasyon ni Vicente at sinubukan ko siyang piliting mag-usap kami ng mas madalas tungkol sa aming kasal. Napansin din naman ni Vicente ang aking mga pagsisikap, kaya naman unti-unti siyang nagbago at naglaan na ng oras para sa aming dalawa. Ang pagkawala ng komunikasyon namin ni Xavier ay naging susi upang muli kong makita ang halaga ng aking binuong pamilya mula sa simula. Si Xavier naman ay nagpasya na ring magtrabaho sa ibang bansa upang tuluyan nang lumayo sa aming dalawa at magsimula ng bagong buhay doon. Sa kanyang pag-alis, baon ko ang isang malaking aral tungkol sa pagmamahal, pagpapasensya at sa kahalagahan ng katapatan sa isang relasyon. Natutunan ko na ang paghahanap ng atensyon sa ibang tao ay hindi kailanman magiging tamang solusyon sa isang malamig na pagsasama ng mag-asawa. Mas pinili kong harapin ang realidad at itama ang aking mga pagkakamali kaysa magpatuloy sa isang kasinungalingang walang patutunguhan. Ngayon, mas matatag na ang aming pagsasama ni Vicente at ramdam ko na ang kanyang tapat na pagmamahal sa bawat araw na lumilipas. Ang nakaraan namin ni Xavier ay nanatiling isang lihim na nakabaon sa aming mga puso. Isang alaala ng kahinaan, ngunit may kasamang malaking aral. Nagpapasalamat ako dahil binigyan pa ako ng pagkakataon na maitama ang aking landas bago naging huli ang lahat para sa aming pamilya. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit ang mahalaga ay kung paano natin pipiliin ang katotohanan sa huli. At yan ang kwento ni Sonia, isang lihim na minsan ay mahirap itago. Pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral
inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.